Okay, here we go again in our third clip video, no, sa ating The Holy 2026, no? The Holy 7 month of July 15, 2026. Okay? Please join me once again, no, in this my general compassionate service dedicated to the Lord Jesus Christ, and at the same time to dedicated to all of you, no? Because He wants me to do this work for you, not only for myself, but for Him and to all of us. Okay? Just to spread this holy gospel, precious word of God from the Holy Sacrament of Book of Bible, okay? To touch your heart, to save your Holy Ghost with the Holy Spirit of God, okay? Now, let's go to read sa ating John chapter 20, verse 19 to 23, no? John chapter 20, verse 19 to 23, no? Then the same day of the evening, no? Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled, no, for fear for the Jew, no, came Jesus and stood in the midst of the said unto them, no, peace be unto you, no, peace be unto you. Okay, verse 20, no, and when he had so said, he showed unto them his hand and his side, no. Then were the disciples glad when they saw the Lord, no. Verse 21, no? Then said Jesus to them again, no, peace be unto you, as my Father He hath sent me, no, even to send unto you, no, even I sent unto you. Okay? Verse 22, no, okay? And when he had said this, no, he breathed of them and said unto them, receive ye or you the Holy Ghost, no? Receive ye or you the Holy Ghost. Verse 23, last verse, no? Whosoever sin ye or you permit, ye are, no, they are, no, what, ito, whosoever sins ye remit, no, ang sabi ng verse 23, no, whosoever sin ye or you remit, they are remitted unto them, no, as remitted unto them, and whosoever sin, no, yet retain, they are retained, no, retain and they are retained, no, ano sinasabi, no? So basahin natin to sa Tagalog version. 1 pa na 20 bersikulo talata 11 hanggang 23 sa Spanish o sa Tagalog version, no? And then we gonna read the Spanish later after Tagalog version, okay? 1 pa na 20, no, 1 pa na 20 bersikulo 11 hanggang 23, okay? Here is the message, no? Bersikulo 11, no? Nang kinahaponan nga ng araw na iyon, na unang araw ng Sanlinggo, at nangapipinid ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad dahil sa katakutan, no? Dahil sa katakutan nakatakutan sa mga Hudyo, ay hindi dumating si Jesus at ang tumayo sa gitna at sa kaniyang dako, okay? At sa kanila sinabi, no, kapayapaan ay sumainyo, no? Sabi ng bersikulo 20, no, nang magkagayon, no, nang kinahaponan nga ang mga araw na iyon, na unang araw ng Sanlinggo, nangapipinid ang mga pintuang kinaroonan ng mga alagad dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa akin at ang kanilang sinasabing kapangyarihan, okay? Bersikulo 20, no? At nang masabi niya ito sa kaniyang pinakita sa kanya ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang mga tagiliran, no? Yung tagiliran, yung saksak ng sibat, at mga alagad kay nangagagalak nang makita nila ang Panginoon, no? Bersikulo 21, no? Sinabi nga muli sa kanila ni Jesus, no? Kapayapaan ng sumainyo kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, at gayon din naman sinugo ko kayo. Okay, bersikulo 22, no? At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, no? Hiningahan, tanggapin ang Espiritu. So parang ipinanganak ulit, okay?
Versikulo 23, sino man sa inyong patawarin ng mga kasalanan at ay mapapatawad din sa kanila anumang kanilang ipatatawad din sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. Okay? So you have to forgive them, because if you don't have to forgive them, they will not forgive them to you there in the kingdom of heaven. Okay? Now, let me read this in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish. Now, John Capitulo 20, no? John Capitulo 20, versikulo 19 hanggang 23, okay? Here is the message, no? Cuando elego la noche di aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, ¿no?, en el lugar donde los discípulos estaban bien reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, ¿no?, les dijo: paz a vosotros. ¿Okay? Versículo 20, ¿no? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos regocijaron viendo el Señor. ¿Okay? Versículo 21, ¿no? Entonces Jesús les dio otra vez paz a vosotros, como me envió en Padre, ¿no? El Padre, así también yo os envío, ¿no? Versículo 22, ¿no? Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibe Espíritu Santo. ¿Okay? Versículo 23, ¿no? Y quienes remitiereis los pecados los con remitidos y sabi rito sa versikulo 23, y quienes remitiereis los pecados les son remitidos, ¿no? Y a quienes si los reviereis los on retenidos, ¿no? Retenidos. Okay? Yan yung sa ating 1 chapter 20 verse 19 to 23. Now let's go to the other scripture chapter verse, no? Dito tayo sa ating Romans, no? Romans chapter 6 verse 3 to 5, no? Romans chapter 6 verse 3 to 5, no? Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death. Okay? Yan ang sinasabi. Verse 4, no? Therefore we are buried with Him, no? By baptism into death, that like as a Christ, no? As Christ was raised up from the day by the glory of the Father. Okay? By the glory of the Father, even so also should walk in newness, no, of life. No? Verse 5, no? For it we had been planted together, no, in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. No? Verse 6, no? Okay? Verse 6, okay? Knowing this, that our old man is crucified, no, with Him, that the body of sin, no, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. No? We should not serve sin. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, no? Okay, hanggang 7 tayo, no? But he that is dead is freed from sin, no? No, yung namatay na, malaya na sa kasalanan, kasi hindi na siya magkakasala uli. Yun ang ibig sabihin, no? Pero ang tanong, may buhay pa tayong walang hanggan, no? Okay, because sinasabi, the wage of sins is death, no? Pero sinabi rito, for he that is dead is free from sin. Okay? So, sabi sa ang sabi, no, the wage of sins is death. No? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, no? So, ibig sabihin naman dito sa Romans chapter 6 verse 7, no? For he that is dead is free from sin. No? Malaya na sa pagkakasala. Bakit? Kasi patay na ang katawang tao, no? So, yung kaluluwa na lang mabubuhay ngayon. Yun ang kaluluwang may buhay na walang hanggan, no? Katulad ng sa ating Diyos Anak, sa Diyos Ama, okay? Kasi nilika tayo sa espiritu nila.
Yun ang ating kaluluwa kasi makasalanan tayo, kaya kaluluwa, no? Pero Espiritu rin yan, nagmula sa Diyos, bigay din ng Diyos, okay? Yan ang ibig sabihin. Now, let me read in Tagalog version, mga taga-Roma, pahina 6, versikulo, talutod talata, 3 hanggang 7, no? 3 hanggang 7, kasi 6 lang napalagay ko, 3-5 nga lang, no? Hanggang 7 yan, okay? 3 to 7, okay? That's what we read, okay? Now, let me read in Tagalog version, mga taga-Roma, pahina 6, versikulo 3 hanggang 7, no? O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ay mga pinabautismohan kay Kristo Jesus ay nangagbautismo sa kaniyang kamatayan, okay? Versikulo 4, tayo ngayon nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo, no? Na kung paanong si Kristo, na kung paanong si Kristo, na kung paanong, no? Ang sabi rito, no? Versikulo 4, tayo ngayon nangalibing nakalakip na sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paanong, no, si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay, okay? Ibig sabihin, okay? So natutulad din tayo sa Diyos Anak, ibig sabihin, okay? Kasi katawan tatay, ginawa tayo, nilikatan. So, ano ang karanasan ng Diyos, mararanasan din natin, ibig sabihin, no? Mararamdaman din natin. Ang tanong, ito ngayon ang tanong, the question is this, no? Where you gonna go? Heaven or hell? You gonna enter in heaven if you receive the second baptism to be born again with your Holy Ghost, with the Holy Spirit of God together, no? You accept the invitation of God to be born again from the second time. Now, if you reject that, you will die, then you cannot enter into the kingdom of heaven, in the door of the kingdom of heaven, no? In the Father's house with the Son Jesus, our salvation, to guide us on our salvation as our Savior, okay? Now, let me read sa Tagalog version, sabi rito, no? O hindi ba ganin nalalaman na tayong lahat ay mga binautisman kay Kristo Jesus ay nangabautisman sa kanyang kamatayan. Versikulo 4, tayo ngayon nangalibing, nakalakip sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman kayo'y na makalalakad sa panibagong buhay, okay? Versikulo 5, sapagkat sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kaniyang kamatayan, ay magkagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanilang pagkabuhay na maguli, okay? Kawangisan ng pagkabuhay na maguli, no? Versikulo 6, no? Na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba, at ang katawang salarin ay magiba magiba, no? Ang kanyang ang sabi sa versikulo 6, no? Na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus, yung ating nung niligtas niya tayo, no? Napako sa krus upang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng mga kasalanan, okay? So namatay na yung katawan para hindi na tayo magkasala, ibig sabihin nawala na, okay? Malaya na tayo sa kasalanan, no? Versikulo 2, sapagkat ang mamatay ay ligtas na sa kasalanan, no? Sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan, okay? Hindi na magkakasala, pero wala ka na sa ibabaw ng lupa. Ang tanong, nakapagsisi ka ba? Na kahingi ka ba ng kapatawaran sa Diyos bago mo naiwan ang iyong katawan? Yun ang tanong na maliwanag, okay? Kaya tayo laging bukas ang kamay ng ating Panginoon sa atin. Inaanyayahan tayo magpabinyag sa ikalawang pagkakataon. Ipanganak tayo sa pamamagitan ng tubig, salita ng Diyos at ng kanyang espiritu sa ikalawang pagkakataon, okay? Nililinaw ko lang sa inyo, no? Para hindi tayo magkamali. Let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Romanos Capítulo 6, versikulo 3 hanggang 7, okay? Os no sabíais que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, no? Versikulo 4, porque somos
sepultados, no? Sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo y pendique como Cristo resucitó de los muertos, ¿no? Muertos por la gloria del Padre, así también, ¿no? Nosotros andemos en vida nueva, ¿no? Versículo 5, ¿no? Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también los seremos en la de su resurrección, ¿no? Versículo 6, ¿no? Sabiendo esto que nuestro viejo hombre por crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido y pendique nos servamos más al pecado, ¿no? Versículo 7, ¿no? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, ¿ok? Yan ang sinasabi, ¿no? ¿Okay? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, no? Yan ang sinasabi, no? Sinabi, for he that is dead is free from sin, no? Malaya ka na sa pagkakasala kasi patay na yung katawan, wala ka na sa ibabaw ng lupa, no? Hanggat nandito ka sa ibabaw ng lupa, puro kasalanan ang makikita mo, okay? Ang tanong, matitiis mo bang hindi sakmalin, iwasan, paglabanan, okay? Now, let's go to our last scripture chapter, 1 Corinthians chapter 4, verse 1 to 6, no? 1 Corinthians chapter 4, verse 1 to 6, no? Let a man so account of us, no? As of the minister, no? Of Christ and stewards of the mysteries of God, okay? Ang sabi rito, no? Let a man so account of us, no? As of the minister, no? Of Christ and steward of the mysteries of God, no? Verse 2, moreover it is required in stewards, no? That a man be found faithful, no? Verse 3, but with me it is a very small thing that I should be judged of you or of men. Judgment ye, no? I judge not mine own self, no? I judge not my own self, no? Verse 4, no? For I know nothing but myself, yet am I not hereby justified by he that judgeth, no? Me is the Lord, okay? Verse 5, no? Therefore judge nothing before the time, no? Until the Lord come, who both will bring the light, no? That hidden things of darkness, no? And will make manifest the counsel of the hearts, no? And then shall every man have praise of God, no? Verse 6, no? And these things, no, brethren, I have in a figure transferred, no, to myself and to Apollos, no, for your sake, that ye or you might learn in us not to think of men above that which is written, okay? That no one of you be puppet, no? That no one of you be puppet for one against another, okay? Walang sisisyan, parang ganun, okay? So, basahin natin sa Tagalog version, no? Isa mga taga-Korinto, pahina 4, versikulo 1 hanggang 6. Ipalagay nga kami ng sino man, no, na ministro ni Kristo at mga katiwala na mga hiwaga ng Diyos, okay? Ang sabi rito, ipalagay nga na kami ng sino man na mga ministro ni Kristo at mga katiwala na mga hiwaga ng Diyos. Versikulo 2, bukod dito, no, kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat, okay? Versikulo 3, dadapat sa ganang akin ay isang bagay na totoong maliit at ako'y sisiyasatin ninyo o ng pagsiyasat ng tao o ako'y hindi nagsisiyasat sa aking sarili, no? Versikulo 4, no? Sapagkat wala akong nalalamang anumang laban sa aking sarili, bagaman hindi dahil dito'y inaaring ganap ako sapagkat ang nagsisiyasat sa akin ay ang Panginoon, okay? Versikulo 5, kaya nga wag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon na siya ang naghahayag, no? Na siya ang naghahayag, no? Na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at
ipinahayag naman ang mga baka, ang mga haka ng mga puso, at kung magkaroon ang bawat isa ay magkaroon ng kapurihan sa Diyos. Okay? Versikulo 6, no? Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inaanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos, no, dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Okay? Huwag masyadong magmapuri pagka marami ng alam, nagyayabang na, parang gano'n, no? Ang mga bagay ngang ito na, mga kapatid, na inaanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollo dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit, no, sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ng isa laban sa iba. Okay? Huwag magmalaki, huwag magmataas, ibig sabihin, okay, huwag magpalalo, no? Now, let me read this in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 hanggang 6, okay? Así pues, tenganos, ¿no?, los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Okay, versículo 2, ¿no? Ahora bien, si requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Okay? Versículo 3, ¿no? Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros y por tribunal humano aún yo me juzgo en mí mismo, ¿no? Versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Versículo 5, ¿no? Así que no juzgues nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, ¿no? Y manifestarás las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Versículo 6, ¿no? Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis y no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envenezcáis unos contra otros, envanezcáis otro contra otros. Yan sa Spanish, okay? So, closing prayer po tayo, no? Tayo magpapasalamat sa Diyos at tayo nagabayan, naturuan na naman tayo, naalalayan na naman tayo, no, sa kanyang pagpapala at grasya. Okay? Let me say thanks to the Lord for guiding me, to teach me everything He guided me, no? Teach me everyone wants me to be, no? He do everything He wants me to be, no? Okay? To spread His holy gospel with His help, not because for myself, but for Him, because of His Holy Spirit and my Holy Ghost together, no? To be as His servant, as His messenger, no? To spread His holy gospel word of God. No? So let us pray all together. Lord God, once again, thank you so much, Lord God. Thank you so much, Lord God, to guide me, to teach me everything you want me to be, Lord God. Lord, always do it to me, no? Be guided me, protect me with yours. Be you as my shield. Be as you as my shield, no? my to comfort me, no? To comfort me, to protect me in the evil that's trying to blurred my eyes, no, in this kind of work, Lord God. You know He is jealous, no? But you are my God, Jesus Christ, no? The Lord Jesus Christ is my God, my redemption, my protection, no?
my everything in my life, Lord God. My shield, my food of my Holy Ghost with my human flesh, with my immortal body, with your temple as a church, with the storehouse of your precious gospel word of God, from the holy sacrament of book of Bible, Lord God. Lord, may you comfort all in the middle of war, in the victim of war, or also in the victim of tornado, fire, flood, earthquake, etc., etc. Lord, may your peace and guidance and love, your unlimited love, your holiness love, Lord God, be upon all of us as your child, as your children, mother and father, grandfather and grandmother, uncle, auntie, cousin, nephew, and all other people with family, heart, relatives, and friends, with your healing power, Lord God. With your healing power, Lord God, to touch their heart and mind, Lord God. Lord, to those who seeking your healing power, Lord God, at this moment, at this time, Lord God, touch their heart and mind and soul, Lord God, with your Holy Spirit, Lord God, with your holiness, Lord God. Whoever watching this, Lord God, may your hand be upon on his body, touch from the head until from the bottom of their foot, from the left to the right, to the front and the back, the inside and outside, Lord God, as your temple, as your church, as your storehouse, Lord, of your Holy Spirit, Lord, as your temple. Touch their heart and mind to cleanse them, Holy Ghost, in your holy mighty Father, and you as a Son Jesus, with the Holy Spirit, in truly one Spirit, in Jesus' name that we always call and pray. Amen and amen. Okay? Yan po yung ating the last third video sa ating the Holy 2026, the Holy 7 month of July 15. God bless you. See you tomorrow. Remember, nandito lang po ako palagi, no? Maaring wala ako sa church, wala ako doon, o baka nasa ibang bansa ako, o nandito ako sa ibang state, no? I'm still gonna be here to see you all, no? To serve you by the will of God, by the holiness love of God, by the unlimited love of God, be upon all of us, no? In His holy mighty name, Jesus, the Son of the Father, the Creator, the Builder and the Maker, the Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last, no? That who will I serve them? The only God that I will serve them, not the idolatry, okay? In Jesus' name that we always call and pray. Amen. Ingat po kayong lahat. God bless you po, no? Sana'y lagi kayong gabayan ng ating Panginoon. Gawin kayong ligtas, kasagana, kalakas-lakas, no? At kasaya-saya sa ating buhay. Ano mang ating problema, isuko mo sa Kanya para umalwa ng ating kalooban at isipan, okay? Muli, gabay ng Panginoon Diyos ay sumaklob sa atin lahat, no? Maging panangga, no? Kaligtasan natin siya, okay? At maging kabusugan ng ating katawan, ng ating loob at labas ng katawan natin, kagalingan, no? Kalakasan, no? Katatagan, kasiyahan, no? Sa ngalan ng ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, sa iisang tunay na Diyos. Amen, amen, okay? Siya naman, okay? Ingat po kayo.